Hi everyone! Welcome back sa Object-Oriented Programming subject. Java, Programming Language ang ginagamit natin in this particular subject. Ang topic natin ngayon, Increment and Decrement Operators. So siguro sasama na natin yung logical operators. Okay? Hindi logical, yung relational operators. Okay, unahin muna natin itong increment and decrement operators. So, pag sinabi mong increment, anong increment? Nag-i-increase. Pag decrement, nagbabawas. So, ang operator na gagamitin natin pag increment, nag-add siya or nag-increase siya by 1. Ang gagamitin natin na operator is itong dalawang positive sign. Pag decrement naman, nagbabawas, nag-decrease by 1. Ang gagamitin natin is itong dalawang negative sign. Unary decrement operator, unary increment operator. Okay. So, in this example, this one, count is equals to count plus 1, nag-i-increase ng isa yung variable natin na count. Nag-i-increase. Nag-i-increment. The value of count by 1 is equivalent to this statement gamit ang increment operator, count plus plus. So, equivalent nito, eto, count plus plus. Ito, nag-i-increase din ng isa. Ito, nag-i-increase din yung count ng isa. Increase by 1, this is also increase. Or increment by 1, increment by 1. Itong statement na to. So, magkapareho. So, ang advantage lang nito, pag gumamit ka ng increment operator, kasi medyo maiksi na. Maiksi yung source code mo. Compare mo dito, medyo mahaba yung source code. So, parehas din naman ang epekto. Nag-increase or nag-increment. Increment by 1. Increment also by 1. Okay. So, ngayon, ang increment or decrement operator, pwede mo siyang ilagay before the variable, pwede mo rin siyang ilagay after ng variable. So, ano ngayon ang pagkakaiba? Kung before siya ng variable or after siya ng variable. Ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba niya sa process, sa magiging result. May pagkakaiba yan. Kung ang increment operator mo or even decrement operator after ng variable or before siya ng variable. Okay, so dito explain natin sa baba. Okay, so mayroon tayong tatlong variables. I na variable, ang data type niya is integer, value niya is 10. Ito naman another variable natin, J, data type niya is integer, ang value niya is 3. Another variable, ito, si variable K. Ang data type is integer, ang value niya is 0. Okay, so ngayon, may statement tayo. Gamit ang increment operator. Ang increment operator natin, before siya ng variable. So, paano ngayon ang process niya? Paano ito ipaprocess na statement na to? Ano ang magiging value ni K? Okay, ang process niyan ganito. Pag linagay mo ang increment operator before ng variable, i-increase niya muna. I-increase niya muna. Mag-add muna ng 1 sa J before niya i-add sa I. Kaya, ito ang mangyayari, dahil 3 siya, so, plus J or naging increment by 1 yung J, kaya itong J natin ngayon magiging na siyang 4. Ito, 4. Sa kanya i-add sa I. Kaya 4 plus 10, ang value ni K is 14. Ulitin ko Pag ang increment operator before siya ng variable, mag-add muna siya ng 1 sa variable bago niya i-add doon dito sa isang variable. Kaya ang process nito, plus J
ma-increase, ma-increment by 1. Itong 3. So, magiging na siyang 4. Sa kanya i-add sa value ng I. Kaya ang result natin, 4 plus 10 equals 14. So, 14 ang value ni K. So, ganyan ang process ha. Tandaan nyo yan. Ganyan ang process. Increment muna before add. So, what if naman dito sa susunod na statement natin? Same variables. I, 10, J, 3. Ang K natin is 0. Pero, dito sa statement natin, ang increment operator natin after ng variable. So, paano naman ito ipaprocess? Pag after ng variable, ang gagamitin ni J para i-add doon sa I, yung value niya, ang gagamitin niya yung dating value, yung 3. Okay, i-add muna. So, gagamitin niya muna 3 plus value ni I na 10. Kaya ito, 3 plus 10. Ang result niya is 13. Paka-add ng 3 plus 10, saka ito ma-increment. Saka siya ma-increment. Saka siya madagdag. Saka siya ma-add ng 1 sa value ni J. Pero wala nang epekto dito sa process natin. Kaya ang value ngayon ni K is 13. Yung pag-increment niya, kasi ma-increment pa siya yung pag-increment niya, wala nang epekto dito sa statement na to. So, na-add na muna. 3 plus 10 is equals 13. Itong 13, ibibigay na dito kay variable K. Saka siya ma-increment. 4 na siya. Pero, na-add na. Kaya wala nang epekto sa value ni K. Okay? So, sana naiintindihan nyo. Dito, balikan natin to. In-add muna. Nag-increase muna. Nag-increment muna. Nag-add muna siya ng isa. Plus plus J. 4. Sa kanya in-add sa value ng I. Kaya 4 plus 10. So, 14 ang value ni K. Pero pagdating dito, hindi muna siya nag-increment. Wala munang increase na nangyari. Wala munang increment na nangyari. Ang ginamit niya muna, yung dati niyang value, 3. Yun ang i-add niya sa I. Kaya, 3 plus 10. Kasi ang value ni I is 10. 13. Ang result sa kanya bibigay kay variable na K. So, pag naibigay niya na, so 30 na ang value ni K, saka siya mag-i-increment. So, ma-increment na siya, 4 na siya. Wala nang epekto dito sa formula natin. Dito sa expression na to, wala nang epekto doon sa value ni K. Sana naiintindihan. Okay? So, doon tayo sa example. Meron akong example. Ito, meron akong example. Ayan. Ang value ni variable A is 5. Variable X is 10. So, lahat yan integer. K0, J0. Okay. O ng expression. Ito yung expression natin. Yan ang expression natin. Okay, ginamit natin yung increment operator before the variable. So, sabi natin kanina, ma-increment to ng isa. Saka siya ma-add doon sa X. Kaya kung 5 siya, nag-increment ng isa, so magiging na tong 6. Kaya ang expression natin ganito na. 6 plus, so what is the value of X? 10 equals to 16. So, ang value ni K is 16. Kaya ito, pag output natin, ang output niyan is 16. Okay, mamaya natin i-run. Kasi ang importante, alam nyo kung paano nagpa-process yung program. Yan ang pinaka-importante. Okay, next statement natin. Same variable. A5 equals 0, J0, X10. Okay, ngayon, ang increment operator natin, after na ng variable. So, anong mangyayari? Paano niya ipaprocess? Ang gagamitin niya, wala pang increase na mangyayari dito. Walang increment na mangyayari. Ang gagamitin niya yung dating value niya, 5. Kaya, 5
plus, what is the value of x? Ang value ni x is 10 equals 15. System.out.println j, ang output niya is 15. Okay? Ang output is 15. Okay, run natin. Di ba? Tama. Tama yung process natin. 16, 15. Okay. So, halimbawa, hindi increment operator ang gamitin natin. Hindi increment operator. Gamitin natin is decrement operator. Ano naman ang magiging output? Okay. Alisin muna natin to. Alisin muna natin to. Okay. So, gamitin natin yung decrement operator before the variable. Dito naman after the variable. Ano ang mangyayari? So, kung before siya ng variable, ang mangyayari dyan, ma-decrement muna. Ma-decrement muna ng isa. Magbabawas siya ng isa. So, ngayon, ginamitan natin to ng decrement, so babawasan to ng isa. Magbabawas siya. So, kung 5 siya, dati niyang value, minus 1, ang result niya is 4. Plus, value ni x. Anong value ni x? 10. Equals 14 ang magiging value ni k. Kaya, pag output natin dito, system.out.println, ang value niya is 14. Okay. After ng variable. Pag after ng variable, wala munang decrement na mangyayari. Hindi muna siya magbabawas. Ang gagamitin niya, yung dating value niya na 5. Kaya ang process, gagamitin niya is 5 plus value ni x na 10 equals 15. So, ang value ngayon ni j is 15. Kaya, pag output natin ang value ni j, ang result niya is 15. Okay. Saka tumag, di-decrement. Pero wala nang epekto. Wala na siyang epekto sa value ni j. Okay? So, nakuha niya na yung value. 15 yung value. Pero natin, run. Di ba? Tama yung ano natin. Yung process natin, 14, 15, 14, 15. Okay? So, yan yung gamit ng decrement and increment operator. Decrement or increment operator. Okay? Next. Next, doon tayo sa relational operators. So, ang relational operators natin nasa module number 3 na. Relational operators and logical operators. So, ang i-discuss muna natin, kasi medyo mahaba na naman yung video natin, ito muna ang i-discuss natin, relational operators. Yon ito ang pag-aaralan muna natin. Meron tayong sample program dyan. Okay? So, mamaya hanapin natin yung sample program. Kasi mas maganda na may sample program, then ipaprocess natin para nakikita nyo yung output. Okay, so at saka alam nyo kung paano i-process yung source code natin. Kasi as I have said, pag programmer ka, dapat alam mo kung paano nagpa-process yung source code mo. Alam mo kung ano ang output ng source code mo. Okay, so course intended learning outcomes. Learn the different types of operators in Java, their syntax, and how to use them in developing a Java program. Develop a simple valid Java program using the concept that you will learn in this particular module. Okay? Relational operators. So, ano ang relational operators? Relational operators compare two values and determines the relationship between those values. The output of the evaluation is the Boolean values, true or false. Okay, so ang relational operators daw, kino-compare yung dalawang value. Actually, ang relational operators, gagamitin natin to, magagamit mo to talaga sa if conditions or doon sa loop. Pwede mong magamit yung relational operators
Sa conditions, if conditions, particularly, magagamit mo ang relational operators. Okay? So, ano ang mga relational operators natin? Kasi ang sabi, ang relational operators, ang output daw ng evaluation, true or false ang result. Pag gumamit ka ng relational operators, ang magiging result ng evaluation niya, Boolean, true or false. Pwedeng false, pwedeng true, pwedeng true, pwedeng false ang result. Okay, so ano yung mga relational operators natin na gagamitin? Kung alam nyo na to sa C++, pareho din dito sa Java. So, alam ko na nag-C++ na yung mga kayo, mga estudyante ko ngayon, alam ko na nag-C++ na kayo, kaya siguro ginamit nyo to, sigurado, doon sa C++ programming. Okay. So, kahit na alam nyo na to, babalikan uli natin para ma-refresh uli kayo. Okay, yung mga relational operators na gagamitin natin, ito, greater than, itong symbol na to, greater than or equal, less than or equal to, excuse muna, not equal. So, magkaiba ang equal to sa equal sign, yung equal na isa lang, assignment operator yon. Pero itong dalawang equal sign, relational operators yan. Okay. Kaya careful ka mo sa paggamit, lalo na sa if conditions. Okay. So, paano gamitin itong relational operators? Kasi sabi, ang output daw o result ng evaluation ng relational operators, Boolean. So, pwedeng true, pwedeng false. Okay, so para maintindihan natin, dito agad tayo sa sample program. Okay, hanapin natin yung sample program. Relational operators. Ito, relational demo. Yan. Okay. Kira natin. Isa-isahin natin. Yan. Okay, so mayroon tayong variables. I, J, K. Data type, lahat integer. I is 37, J is 42, K is also 42. Yan yung mga values niya, value nila. Okay, first statement. System.out print variable values. Ano ang output? Kasi nasa loob siya ng double quote. Double quote, double quote. Ito ang output. Yan ang magiging output. Next statement. System.out print I equal. Yung I equal natin nasa loob ng double quote. Kaya ang output niya ito. I equal. Plus I, so this is not mathematical operation. Is 3, this is concatenation. So plus I, i-output niya yung value ni I. Ang value ni I is 37. So next statement natin, system.out.print J equals. Okay, nasa loob ng double quote. Kaya ito, J equals. Plus J. Okay, so this is string concatenation. Diba? So, i-output niya yung value ni J. Kaya 42 ang output dito. 42. Next statement natin. System.out.print K equal. Okay, so nasa loob siya ng double quote. Ito, nasa loob ng double quote. Kaya lumabas. K equal. Plus K, i-output niya yung value ni K. 42. Okay, next statement. Next statement natin, system.out.print greater than. Nasa loob ng double quote. Kaya ito ang output. Greater than. Yan yung output. Okay, next statement. Next statement, system.out.print I greater than J. Okay, kaya lalabas. Nasa loob ng double quote. Yung I greater than J. Equal, nasa loob sila ng double quote, kaya ito ang output niya. Okay.
So, plus, so this is not mathematical. Hindi yan mathematical operation. Concatenation. Iko-compare niya yung value ni I sa value ni J. I greater than J. Iko-compare niya kung yung value ni I greater than sa value ni J. Kung mas malaki daw ang value ni I kaysa sa value ni J. Tingnan natin yung value ni I. 37. So, ang value ni J is 42. So, obviously, 37 not greater than 42, di ba? Mas maliit yung 37 sa 42. Kaya itong statement na to, itong I greater than J, ang magiging output niya is false. Kasi ang I, hindi siya malaki sa J. Kasi si I is 37, samantalang si J is 42. So, mas malaki si J, ang value ni J. Kaya, false. So, tama yung sabi. Tama yung sabi doon sa ano natin. Ito. Sabi, the output of evaluation is the Boolean values, true or false. So, kaya tama. Ito, lumabas. False. False kasi ang I hindi siya greater than J. Okay, next statement. System that out that print line J greater than I. So, anong value ngayon ni J? 42, si I is 37. Okay, so obviously, mas malaki nga yung value ni J kaysa sa value ni I. Kaya ang output natin is true. Okay, next. System that out that print. K greater than J. Okay, nasa loob siya ng double quote. Ito yung output, nasa loob ng double quote. So, i-evaluate to kung talagang si K greater than J. Anong value ni K? 42. Si J is also 42. So, this statement is false ang result. Ang output niya is false. Kasi, equal sila. Pareho sila, 42. Kaya, false ang result. So, kasi ang statement natin, K greater than J. Ayun. Okay, so false ang output. Next. Eto. Greater than or equal. Okay, greater than or equal. Yan. So, itong statement na to, nasa loob ng double quote, ang output niya, ito. Greater than or equal. Okay. Second statement. I greater than or equal. Dalawa na, greater than greater than or equal. Okay. So, ang output dito, kasi nasa loob ng double quote, ito. Yan ang lalabas. Yan. Lalabas yan. Kasi nasa loob siya ng double quote. Ito ang i-evaluate. I is 37. J is 42. So, ang relational operator natin, greater than or equal. So, hindi naman malaki yung value ni I sa J, di ba? Kasi 37 siya. 42 si J. Hindi naman equal kasi ang kondisyon natin, dalawa. Greater than or equal. So, hindi naman equal. Kaya, ang result ng itong relational operator na yan, ang result niya is false. Okay. Next. J greater than or equal sa I. Okay, ang output ito. Okay. So, ang J natin is 42. I is 37, 37, sorry. So, obviously, this statement is true. Kasi J is greater than I. Kasi ang condition natin, greater than or equal. So, greater than siya. Kaya, ang output natin is true. Okay, next statement. K greater than or equal sa J. Okay, nasa loob siya ng double quote. Kaya ito ang lalabas. Ngayon, ito ang i-evaluate. K greater than or equal sa J. Ang K natin is 42. Si J is also 42. Kaya, K greater than. Hindi siya greater than. Pero, equal siya. Equal yung dalawa. Kaya, ang output natin is true. Kasi ang condition, ang relational operator natin, dalawang magiging result, dalawang pagpipilian niya. Greater than or equal. So, wala siya sa greater than, kaya nandun siya sa equal. So, ang result niya is true. Okay, next. Less than. Dito naman tayo sa less than. Less than. Okay, output. Ito ang output. Less than.
I less than J. Okay, so nasa loob siya ng double quote, kaya output natin ito. So, evaluate itong relational operator. I is 37, J is 42. So, this statement, itong relational operator natin, ang result nito is true. Kasi I is less than J. So, ang output natin is true. Okay, next statement, J less than I. Okay, ito yung output niya. Kasi nasa loob siya ng double quote. J is 42, I is 37. So, ang sabi, J less than I daw. So, this is false. Kasi ang J natin is 42, ang I natin is 37. So, hindi less than yung value ni J sa value ni I. Kaya ang output natin is false. Next statement, K less than J. Okay, ito yung output. Kasi nasa loob ng double quote. Evaluate ito. Ang K natin is 42, ang J natin is also 42. So, itong statement na itong relational operator natin na K, itong expression na to, K less than J, so this is false. Kasi equal sila. Ang sang statement natin dito, less than. Gumamit tayo ng less than. So, this is false kasi hindi siya less than. Equal silang dalawa. Kaya ang output niya is false. Okay, next. Equal to. Okay. Mali. May isa pa. Less than or equal to. Okay, so ito. Ang output niya, ito. Yan. Okay. So, I less than or equal. Okay, less than or equal naman kanina, greater than or equal. This time, less than or equal. Okay, so ito, kasi nasa loob ng double quote, ang output niya, siyempre, ito ang lalabas. Ito ang evaluate. A less than or equal sa J. Ang I is 37. Ang J is 42. So, this statement is true kasi less than siya. Less than or equal. So, nandun siya sa less than. Wala siya sa equal, pero nasa less than. Kaya ang output niya is true. Next, J less than or equal sa I. Okay, itong output. Kasi nasa loob ng double quote. Ito naman, J less than or equal sa I. So, this is false. Kasi ang J is 42, ang I is 37. So, hindi pwedeng less than. Hindi naman pwedeng equal. Kasi 42, greater than 37. Kaya, false ang result nitong relational operator natin, itong evaluation nito. So, ang result is false. Pero ito, K less than or equal sa J. Ito yung output niya. I-evaluate ito. I-evaluate siya. Okay. Ang K natin is 42. Ang J natin is also 42. So, less than or equal. So, this relational operator, itong statement na to, true ang result. Kasi equal sila. Wala siya sa less than, pero nasa equal. Kasi pareho sila, 42. Kaya ang output natin is true. Okay, next. Equal to. Equal to. Ang value, ito. Sorry, dito muna tayo. Equal to. Okay, ang output, ito. Equal to. Okay, next statement. I equal. Equal to J. Ang output nito, nasa loob ng double quote, ito ang lalabas. Okay, false siya. Bakit false sa output? Kasi ang I, 37. Ang J, 42. So, hindi siya equal. Kaya false. Pero ito, itong statement na to, ito yung output niya, true ang result. Bakit true? Kasi K is 42, J is also 42. Kaya equal. So, ang output niya is true. Okay. Next. Not equal to. Okay, ito yung output niya. Sa not equal naman. Ang I is 37. Ang J is 42. So, ang statement natin, gamit ang relational operator na not equal. So, ang output natin is true. Okay. So, bakit siya true? Kasi not equal talaga. Not equal naman talaga yung 37, 42 si
J. So, not equal. Okay? Kaya, ang output niya is true. Pero ito, J, K, not equal sa J. Okay? So, ito yung output. Bakit false? False ang result. Kasi si K, 42. Si J is also 42. Okay, so ang statement natin, not equal. So, false ang magiging result kasi equal silang dalawa. Ginamitan natin na ng not equal, kaya ang result niya is false. Kasi, sa totoo, equal talaga sila. Kaso, ang relational operator natin, not equal. Kaya, ang i-result niya is false. Okay? Kasi, equal naman talaga sila. Kaso, not equal yung ginamit natin. Okay, so yan yung relational operators. So, sana naintindihan. Naintindihan nyo yung increment and decrement operator and relational operators. Okay, so hanggang dito na muna yung discussion natin. Discussion natin sa Java, Object-Oriented Programming. Okay, so thank you very much for listening and for watching and listening.